Welcome to Tales from the Middle Ages, a podcast exploring the fascinating world of medieval literature. I'm your host, Carmela Maytimananta, at ngayon tayo ay maglalakbay sa isa sa pinakasikat at pinakamahusay na kwento ni Geoffrey Chaucer mula sa kanyang Canterbury Tales, The Miller Tales. Join me habang tayo ay nag-uusisa sa mga maanghang na biro, paglalaro ng salita, at paglipunang pagkomento that make this tale a masterpiece of medieval storytelling. So now, let's all welcome our beautiful guests, Ms. Francine Igilios, Bridget Caticales, and Karen Sasab. Hello. Nandito po sila para samahan at pag-usapan ang mga naging kaganapan sa kwento ni Geoffrey Chaucer mula sa kanyang Canterbury Tales na tinawag na The Miller Tales. So, kwento naman sa amin kung ano yung story ng Miller Tales. So, sa The Miller's Tale, may apat na characters dito. Si John. Isa siyang blacksmith, ex-carpintero. Allison is the wife of Mr. John. Mas bata siya kaysa kay Mr. John. Yes. The other one is Nicholas. Can I use this term? The kabit? Of course. Nicholas. Siya ang kabit ni Allison. And the last one is Absolute. Ano siya? Infatuated siya kay Allison. Kaya, paano kung may pagkukulang yung partner mo, kaya mo nagawa to? Hindi naman porket may pagkukulang yung partner mo, kailangan mo na hanapin to sa iba, di ba? Kailangan sasabihin mo sa kanya kung ano yung hinahanap-hanap mo para if ever na magkamali siya, at least ginawa mo pa rin yung best mo para mapakita sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Hindi niya na kailangan hanapin pa sa iba. Mahal na ni Allison si Nicholas. Kasi may ginawa sila. Meron pang isang character pala. Si Absolute. Ano siya, na-addict na siya kay Allison. Kaya binibigyan niya ng pera, mga regalo, at iba pa. Ano sa tingin nyo na tama ba yung ginawa ni Allison na pagtripan si Absalom? Ngayon na alam niya na genuine yung feelings niya. Sa tingin mo ba tama na paglaruan mo yung feelings ko? Para sa akin, hindi niya dapat pinaglalaruan ng feelings ng isang tao. Kasi pag ikaw nagmahal, totoo dapat yung pinapakita mo. Di yung nilalaro mo yung feelings niya. Kasi yung iba nasasaktan, nagpapakamatay. Dahil sa na-depress sila. Kaya pag nagmahal ka talaga ng isang tao, dapat totoo at may commitment ka. Gusto mo talaga siyang mahalin na totoo. Panahon natin ngayon. Ano yung naging societal impact ng Miller Tales ni Geoffrey Chaucer? Para sa akin, yung naging impact sa natin ngayon, yun yung parang nakakasira siya ng pamilya, may nagkakaroon ng hiwalayan, naglalakuan, kaya hindi nabuo yung pamilya nila. Para sa akin naman, sang-ayon naman ako sa sinabi niya kasi sa panahon ngayon na maraming pamilyang nagkakahiwalay-hiwalay at ang naaapektuhan nun yung mga anak nila. Yung mga anak nila napapabayaan kaya sila yung madalas na nakakagawa ng krimen. Kasi di na sila nagagabayan ng kanilang pamilya. Kung alam mong mali, iwasan mo na. Actually, meron nga tayong batas about yan. Article 333 of the Revised Penal Code, which is adultery. Ang sarap naman nun. Okay. Mula sa Crime students tayo, of course. May alam tayo about the batas. Ano nga ba ang adultery? This is performed by a married woman who is engaged with a sexual intercourse. Wait, kung i-relate mo siya sa story, kasi ang sabi lang sa story, ang nangyari lang kay Nicholas and Allison is sleeping together. So, kung i-relate mo, Sa tingin mo ba ang dalawang taong may gusto sa isa't isa, walang ginagawang mali sa kama? malay mo naman! Kunyari ikaw, with your, special someone, niyaya ka niya, pinursuade ka na matulog tayo sa ganito, matutulog lang kayo, naniniwala ka, ako hindi. Gawain mo, ano? Wait, gawain mo? Si John and
Allison mag-asawa. Yes. At ang nag-commit ng crime, si Allison, which is, kung kakasuhan siya, adultery. Okay. This is punishable by prison correctional. Sa story pala, nilid lang nila si Mr. John. Diba? Something para magawa nila yung gusto nila. Nilid lang nila. Si Nicolas, isang astrology boy, ginamit niya yung knowledge niya para lidlangin tong si John, di ba? Which is napakamali. Ano ba? Huwag kang mananakit kung ayaw masaktan. Very good. Kapag sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Kasi dati parang okay lang yun eh. Yung magkakamali sila sa iba. Wala pa. Pero ngayon kasi, nag-set na tayo ng boundaries. Kumbaga, kapag ginawa mo yan, mali ka. May tinatawag nga tayo na red flag, di ba? Yes. Kapag ikaw gumawa ng mali at paulit-ulit ito, red flag ka. Absolute. Nilid lang siya ng dalawa, ni Allison at Nicolas. Ang ginawa niya, nangihingi siya ng kiss, pero ang pinano yung kanyang puwet. Siyempre, gantihan. Oo, ginantihan niya. Kahit sino naman gaganti. Ayun ang team eh. Meron tayo, sa kwento na yan, meron lust, revenge. Wait lang, in Tagalog, ang revenge ba makakatulong sa'yo para gumaan pakiramdam mo? Hindi kasi ano, 'di ba, yung revenge. Yung revenge kasi ano yan, may sa tao yan eh. Halimbawa ako, hindi ako papayag na hindi ako makakaganti. Kapag ginawa mo to sa akin, syempre dodoblein ko yung gaganti ko sa'yo para mas gumaan yung pakiramdam ko. Ganun kasi ako eh. So, for me, Depende. siguro depende. Pero yung, kunwari, sinaktan ako. Parang sa akin, papanalangin ko na lang. Gawin mo lang sa akin yan. Para sa'yo mas malaki. Karma. Ayun sa'yo. Sa akin, i-relate ko lang. Kasi may kanya-kanya tayong motivasay. Kapag ikaw, kinumpal ka, magagalit ka, di ba? Matatatak sa isip mo. Iinis ako dito, gagantihan ko, sana karmahin ka. Galing nga sa isip ko, pero ano mapapala ako doon? Wala naman eh. Kaya, babackstabing ko na lang. Pag-usapan natin kung ano yung parang naging mindset ni Jeffrey Chaucer na paano niya ginawa to. Kung ano yung opinion natin, kumbaga, naging magaling ba siya sa unang story? Kasi, for me, na-capture niya yung yung nangyayari sa atin, Okay. di ba? Yes. Sa relasyon, di ba ikabit, tapos yung nauuto ka kasi matanda ka na, kapag wala kang pinag-aralan o mas mataas yung pinag-aralan ng iba, di ba? Lagi tayo nadadaya. Kasi wala tayong alam eh. Ayun na, kaya sabi ko, very humorous din kasi may joke. Yung joke niya, kinisan yung wet. Di ba? Very humorous. Ang galing ni Sir Jeffrey. And that's a wrap on our exploration of the Miller's Tale. So next time, sana sa susunod, makasama ko ulit kayo sa Tales from the Middle Ages. As we delve into another fascinating tale from the medieval world. So salamat and Thank you. see you again next time. Thank you. Yes, that's a wrap!